Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Ako nga po pala ay si Binibining Shine. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, maaari bang magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming natanggap. Naway po kami inyong gabayan at protektahan. Ngayon po, gabayan niyo po kami sa aming tatalakayin na sana ay aming maintindihan at maibahagi din namin sa iba ang aming mga natutunan. Ito ay aming pinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang araw ulit mga bata, ako nga ulit ang iyong guro ngayon, si Bilibining Shine. Sino-sino ba ang mga lumiban sa inyong klase ngayong araw? Miss Secretary, pwede ba bigyan mo ko ng mga tala kung sino ang lumiban ngayong araw? Maraming salamat po. At bago tayo pumunta sa ating tatalakayin, ano nga ba ang ating natalakay noong nakaraan? Ano ang topiko na ating natalakay noong nakaraan? Tama. Ang topiko o ang ating leksyon ng nakaraan ay tungkol sa mga karunungang bayan. Ano nga ba ang tinatawag na karunungang bayan? Ito ay isang sangay na panitikan ng nagpapahayag ng mga kaisipan, paniniwala, o ito ay maaaring pasalindila o kuro-kuro. Halimbawa nito ay ang salawikain, bugtong, alamat, pabula at sawikain. Mahusay mga bata at natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang talakayan. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating bagong tatalakayin, ay may inihanda akong larawan. Tingnan ninyo ang larawan na nasa gilid. Ano sa palagay mo ang nasa larawan? Magaling. Ito po ay isang babasahin. Anong klaseng aklat o babasahin naman ito? Tama. Ito ay isang alamat. Sino na ba sa inyo dito ang nakapagbasa ng alamat o nakarinig na nito? Magaling, marami na pala sa inyo ang nakabasa at nakarinig ng mga kwentong ito. At ngayong araw, ang ating tatalakayin ay konektado sa nauna nating gawain. Ito ay hinggil sa elemento ng isang alamat. Bago pa man ang lahat, atin munang aalamin kung ano nga ba ang tinatawag na alamat. Ang alamat ay isa sa kauna-unahang panitikan ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Karaniwang kathang-isip o maaaring tungkol ito sa mga pangyayari na di kapanipaniwala o kaya'y tungkol sa pagkakabuo ng pangalan ng lugar, bagay, hayop at iba pa. Halimbawa nito ang nabasa kong alamat. Ang alamat ng Bundok Kanlaon. Ito ay hango sa pangalan ng isang lugar kung saan nagmula ang pangalan na Kanlaon. Ngayong araw ay ating maiintindihan kung ano nga ba ang tinatawag na alamat at ang elemento nito. Ang elemento ng alamat, una ay tauhan. Ang tauhan, nalalaman kung sino-sino ang nagsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gagampanan ng bawat isa, maaaring bida, kontrabida, o suportang tauhan. Kagaya ng ating mga nakikitang palabas sa telebisyon. 'Di ba? Ang bawat pelikula ay may tauhan. So, ganun din ang alamat. May tauhan ang alamat. Ang tauhan ay ang mga taong
nandoon sa kwento. Tagpuan. Nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon, insidente, gayon din ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Tagpuan, ito ay tumutukoy sa kung saan naganap ang kwento o lokasyon ng kwento. Ang ikatatlo, ang saglit na kasiglahan. Naglalahad ng panandali ang pagtagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Dito po ay kumbaga nagkatagpo na ang mga tauhan para sa isang suliranin o paano malutas ang isang suliranin. Dito na po magkakaroon ng mga problema. Sa ikaapat, tunggalian. Ito naman ang bahaging nagsasaad sa pakikitunggali o pakikipag sa palaran ng pangunahing tauhan laban sa suliraning kakaharapin, na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. So, ang tunggalian naman dito na po kung sa pelikula po, dito na po ang kung saan magkakaharap kung saan ang bida at kontrabida. Doon na po magkakaroon ng away, doon na po magkakaroon ng kumbaga hindi pagkakaintindihan ng bawat parte, ng bawat kabilang sa kwento. Maaaring sa sarili mo, o pwede din sa iyong kapwa-tao, o pwede din sa kalikasan. Ikalima, kasukdulan. Ito ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. So dito na po makakamtan ang katuparan sa mga suliranin ng ating mga tauhan. Pero hindi lahat naman, alam natin na hindi lahat ng kwento ay masaya. Maaaring natanggap niya ay isang kasawian o maaaring isang solusyon sa kanyang suliranin. Ika-anim, kakalasan. Ito ang bahaging nagpapakita ng unting-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Sinabi ko nga kanina, ang kasukdulan, doon na natutupad ng mga bida o na nasusolusyonan ang mga suliranin o mga layunin ng ating mga bida sa kwento. Doon tayo nagkakaroon na tinatawag na pananabi kung saan grabe ang tensyon ng bawat sangkot doon sa kwento na ating binasa. Dito naman sa kakalasan kung saan matapos nilang masolusyonan o nakita ang solusyon sa kanilang suliranin, dito naman ay bumababa na ang tensyon ng kwento. Kung baga, mula dito ay unti-unti siyang bumababa. Tama. Ikapito, ang katapusan. Ito ang bahaging naglalahad ng magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot ang pagkatalo o pagkapanalo. Dito naman sa katapusan, dito na natin mahihinuha kung ito ba ay tinatawag na masayang katapusan or happy ending or ito ba ay malungkot o kasawian. Alam naman natin, 'di ba, sa isang kwento hindi palagi masaya ang katapusan ng isang kwento. Maaaring ang iba ay nagdudulot ng kasawian at ang iba nagdudulot naman ng kasayahan. Ganon ang katapusan. Dito na natin makikita lahat. Kumbaga, yung problema nung nauna, ang problema ng mga kinakaharap ng mga tauhan mula sa suliranin, dito na po nagkakaroon ng solusyon. Kumbaga, dito na natatapos ang kwento. Kung saan nagkaroon na ng maayos na katapusan ang kwento. Kumbaga, mula sa tauhan, suliranin at kung ano-ano pang pinagdaanan ng ating mga bida or kontrabida or tauhan ng ating kwento, dito na magkakaroon ng tiwasay. Dito na merong resulta, kumbaga.
Ito ay minsan namamatay yung bida, minsan naman nakakamtan ng bida ang nais niya. Kumbaga ito ay tinatawag nga ng happy ending. So ayun lang po. Bago tayo magtatapos sa ating talakayin, may katanungan akong inihanda. Ito ang gabay na katanungan. Nasa gilid po ang mga katanungan. Ano nga ba ang alamat? Tama. Ang alamat ay isang kwento o katang-isip na pwede din hango sa totoong pangyayari na pinagmulan ng mga bagay-bagay at iba pa. Tama. Sa susunod na katanungan, ano-ano ang elemento ng alamat? Batay nga sa ating natalakay, tumpak. Batay nga sa ating tinalakay, ang mga elemento ng alamat ay ito ang tag-uhan, tagpuan, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at katapusan. Magaling! Ang ikatlong tanong, ano naman ang papel ng mga elementong natukoy sa pagbabasa ng isang alamat? Tama! Para madali nating maintindihan o maunawaan ang daloy ng nabasang kwento. Magaling at nasagutan ninyo. Ngayon, may babasahin akong akda. Makinig ng mabuti dahil pagkatapos ng aking pagbabasa ay tatanungin ko kayo ukol nito. Ito nga ay hango sa ating lokal na tema. Ito ang alamat ng bundok ng Canlaon. Alam naman natin na ang San Carlos at ang Canlaon ay magkalapit lang. Minsan nga nakikita natin ang bundok Canlaon. Ngayon nga, di ba, nakikita natin nag-aalboroto ang bulkang Canlaon o ang bundok Canlaon. So ito ang alamat ng bundok Canlaon. So ating alamin kung ano nga ba, ba't nga ba tinawag na Canlaon ang bundok o bulkang Canlaon? Ang alamat ng bundok Canlaon. Si Haring Laon ay isang mabait na hari sa lahat ng kanyang nasasakupan. Minsan sa kanyang pamamasyal mayroon siyang napansin sa isang ulupong na may 7 ulo sa kabundukan. Kung kaya siya ay hindi mapakali at kinabukasan ay kanyang pinuntahan sa kanyang mga kawal. Ngunit nabigo ang mga ito na sugpuin ang ulupong. Kung kaya ang ulupong na may 7 ulo ay nanalasa sa kanilang kaharian. Ang solusyon na binigay sa kanila ng mag-aalay ng magandang dalaga upang ang ulupong ay matigil sa pananalakay sa kanilang kaharian. Ngunit wala silang makuhang iaalay maliban kay Prinsesa Talisay. Ang kanyang anak na dalaga na handa namang isakripisyo ang sariling buhay upang matigil na nga ang pananalakay ng isang ulupong. Ngunit ito ay napigilan ng isang banyaga na si Kan, sapagkat inalok nito si Haring Laon na siya na lang ang pupuksa at papatay sa ulupong na may 7 ulo. Pumayag ang hari at siya ay nangako sa kanyang ipapakasal dito si Prinsesa Talisay at ang kanyang ibibigay ang kalahati ng kanyang kayamanan dito kapag napatay nito ang ulupong. Napatay nga ni Kan ang ulupong na may 7 ulo, ay agad niya itong dinala sa kaharian. Ipinakasal ni Haring Laon si Prinsesa Talisay kay Kan. Ang ibinigay niya dito ang kalahati ng kanyang kayamanan. Ang bundok ng Canlaon ay pinangalanan sa binatang nakapatay sa ulupong na may 7 ulo na si Kan. At si Haring Laon na isang hari na may mabait
o naging mabait sa kanyang nasasakupan. So ngayon alam niyo na kung ano ang dahilan ba't tinawag na Kanlaon ang bundok Kanlaon. Ngayon may karagdagang katanungan ako sa inyo. Tungkol saan ang nabasang akda? Magaling. Tungkol ito sa alamat ng Bundok Kanlaon, kung saan nagsimula ang pangalan ng bundok na Kanlaon. Magaling. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa nabasang akda? Magaling. Sila si Kan at si Haring Laon. Ano ang mga suliranin na hinaharap ni Haring Laon? Ano nga ba yun? Tama. Ang suliranin na hinarap ni Haring Laon ay ang pananalasa ng ulupong na may 7 ulo sa kanilang kaharian. Magaling. Ano ang mahalagang pangyayari sa akda? Ang mahalagang pangyayari sa akda, una, ay ang kung paano napatay, kung paano nalutas ang suliranin, kung paano napatay ni Kan ang ulupong na may 7 ulo. Diba dapat sana ay si Prinsesa Talisay na ang iaalay upang matigil na ang pananalasa ng ulupong. Dahil iyon ang sabi ng mang-aabay. Ngunit ayaw naman ni Kan. Kaya ng kasunduan, kumbaga may inano na kasunduan si Haring Laon at si Kan. Kung mapapatay man ni Kan ang ulupong, ito ay papayagan na magkaisang dibdib sa anak niya na si Prinsesa Talisay at ang kalahating yaman nito ay ibibigay sa kanya. At ito ay nangyari sapagkat napatay nga ni Kan ang ulupong na may 7 ulo at tinupad naman ni Haring Laon ang pangako niya kay Kan. Magaling mga bata! Ngayon ay alam niyo na kung paano nga magsuri o tukuyin ang mga elemento sa isang akda. Ngayon, may inihanda akong pangkatang gawain. Sa paggawa natin ng pangkat gawain, ano-ano ang mga alituntunin na dapat natin tandaan? Huwag maingay. Makipag-koordina sa mga kasama. Tama. Ano pa? Huwag maglakad ng kahit saan. Tama. Yon ang mga dapat nating tatandaan sa paggawa ng ating gawain. Sige. Maaari bang dito ay ang unang pangkat at dito naman sa kabila ang pangalawang pangkat. Sa unang pangkat, ito ang inyong gagawin. May inihanda ako sa unang pangkat, may inihanda akong alamat. Babasahin nyo ito at pagkatapos sasagutan nyo ang aking inihanda na gawain. Aking babasahin ng kwento o kayo na magbasa ng kwento at pagkatapos tukuyin ang mga pangyayari sa larawan patay sa elemento ng alamat ayon sa akdang nabasa. Isulat sa ilalim ng larawan ang tamang sagot. Basahin niyo muna ang kwento o ang alamat na nasa ibabaw. Pagkatapos sa kanyo sasagutan ang mga larawan. Sa ikalawang pangkat naman, ito ang inyong gagawin. Panuto, ayusin at pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap at isang seleksyon na hinango sa alamat. Tukuyin kung anong elemento na ang gamit.
bibigyan ko kayo ng 15 or bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para gawin ang inyong gawain. Pagkatapos ng 10 minuto, inyong iulat ang inyong mga kasagutan sa dito sa gitna. Maaari na kayong magsimula. Ngayon, pwede nyo nang ipaskil o ipresenta ang inyong mga sagot sa ating harapan. Sa unang pangkat, ano nga ulit ang inyong panuto? Tukuyin ang mga pangyayari sa larawan batay sa elemento ng alamat ayon sa akdang nabasa. Isulat sa ilalim ng larawan ang tamang sagot. Tama. Tama ang inyong mga sagot. Ngayon, pumunta naman tayo sa pangkat 2. Ang panuto, ayusin ang pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa isang seleksyon na hinango sa alamat. Tukuyin kung anong elemento ang gamit. Ano nga ba? Saan ang nauna? Tama. Ang nauna ay ang bilang 5. Noong unang panahon, sa isang nayon ay may magkasintahan. Sila ay si Juana at Aging. Tama. Ano nga bang elemento na gamit dito? Tama. Ito ay ang tagpuan at tauhan sapagkat magaling. Naglalarawan ito sa lokasyon kung saan naganap ang kwento at ang tauhan ng kwento. Ano nga ba ang kasunod? Ngunit tutol ang magulang ni Juana sa kanilang pag-iibigan. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay Aging. Tama. Ano nga ang elementong gamit nito? Saglit na kasiglahan, sapagkat iyon ang kanilang suliranin na haharapin. Ano nga ang susunod ulit? Tama, ang bilang 2 o 2. Bigla itong nasiklab ng galit, hinabol ng taga si Aging, naabutan ang braso ni Aging at ito ay naputol. Tama, ito ay ano nga? Tunggalian. Ano naman ang susunod ay ang bilang 4. Kinabukasan, nagulat ang ama ni Juana sa isang halamang na tumubong bigla sa kanilang bakuran. Ito'y kulay luntian, may mahabang at malapad na dahon. At bunga nito'y kulay dilaw na animoy isang kamay ang mga daliri ng tao. Tama. Ano nga ba ang elemento nitong gamit? Ito ay kakalasan. Tama. Ano naman ang susunod? Pagkakita sa halaman, naalala niya ang braso ni Aging. Ibinaon niya ito mismo sa kinatatuyuan ng puno. Nasambit ni Juliana ang pangalan ni Aging. Tama. Ito ang sumunod sa 4 na bilang. Ano nga ba ang elemento ng 3 bilang? Ito ay kasukdulan. Tama. Ngayon, sa katapusan, ayun na yung katapusan nga. Pagkakita ng halaman, naalala, yun ang last. Magaling mga bata at nasagutan ninyo ang ating mga pangkatang gawain. Ngayon naman, dadako na tayo sa mga katanungan. Bakit, sa palagay nyo, bakit mahalagang malaman ang bawat elemento ng isang alamat?
Sige. Mahalagang malaman ang bawat elemento ng isang alamat upang ito ay maintindihan ng maigi ng magbabasa at kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda. Tama! Pangalawa, bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng isang lugar? Bakit nga ba? Sa palagay nyo, bakit nga ba mahalagang malaman o pag-aralan ang isang alamat ng isang lugar? Mahalagang pag-aralan ang alamat ng isang lugar sapagkat dito mo malalaman kung saan hango o ang pinagmulan ng bagay-bagay. Maaari din ito'y sumalamin o sumasalamin sa kanilang mga kaugalian at kultura. Tama! Pangatlo, paano nagiging salamin sa kultura at tradisyon ang mga kwentong ito? Paano nga ba? Sa ating mga natalakay, paano nga ba nasasalamin ang ating kultura sa ating mga nabasang alamat, kagaya nung ang Bundok Kanlaon? Paano po? Tama, nagiging salamin ito sa kultura at tradisyon sapagkat taglay nito ang mga kaugalian na meron tayo or ang isang lugar or ang mga namumuhay sa isang lugar. Lalo na ang mga historical na pangyayari or kaganapan noong unang panahon. Nakikita kasi natin sa mga kwento o sa mga alamat kung paano namuhay ang mga tao noon. Kung ano nga ba ang kanilang mga tradisyon, kaugalian at kultura, makikita naman natin yan sa mga kwento. Tama. Magaling at ngayon nasagutan nyo na ang lahat. May inihanda na naman akong gawain upang mas maintindihan pa natin lalo ang ating natalakay na topiko. Panuto. Piliin sa hanay B ang titik ng elemento na tumutukoy sa kaisipan na nilalahad sa hanay A. Sulat ang titik lamang ng tamang sagot. Ayan po, nakikita nyo naman sa gilid ang ating gawain. Ngayon ay ating sasagutan. Sa hanay A, una, ang karagatan kung saan ang mga sirena ay nakatira at namumuhay or nabubuhay. Ano ang tawag nito? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Saglit, E. Tunggalian, F. Kasukdulan, G. Kakalasan, H. Katapusan. Ano nga ba ang tinutukoy ng isang tekstong ito? Tama, ito ay tagpuan sapagkat ito ay tumutukoy ng lokasyon o tirahan ng mga sirena. Ang karagatan ay ang tirahan ng sirena. Ayun ay tagpuan. Magaling. Pangalawa, ang mga tao ay naghihirap sa sobrang lamig dahil sa kawalan ng init. Ano ang tawag nito? Ano ang tawag or ano ang inalarawan ng tekstong ito? Anong elemento ng alamat? Tama, ito ay nabibilang sa saglit na kasiglahan sapagkat dito ay may suliranin. Ang mga tao ay naghihirap sa sobrang lamig dahil sa kawalan ng init. Ayun, tama. Pangatlo, dahil sa kanyang inis, pinarusahan ng Diyos ang lamok sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang mahabang proboscis na gagamitin niya sa pagsipsip ng dugo. Ito ay ang alamat ng lamok.
Ano nga ba ang inilarawan na elemento ng tekstong ito? Magaling. Ito ay ang kasukdulan. Pang-apat, si Bernardo isang malakas na mandirigma. Nagagalit sa bundok na tinatawag na Mount Banahaw. Dahil sa pagbagsak nito na nagdudulot ng pagkamatay ng maraming tao, nagpasya siyang labanan ang bundok at ginamit ang kanyang lakas upang iangat ito. Ano nga ba ang klase or ay nilarawan ng tekstong ito na elemento ng alamat? Magaling, ito ay tunggalian. Sapagkat siya at ang iyang kalaban na kalikasan. Kalikasan sapagkat ang kanyang kaaway o katunggali ay si Mount Banahaw. Ikalima, ang mag-asawa ay nagtagumpay sa pag-iingat ng puno ng lansones at nagbahagi ng masasarap na prutas sa kanilang bayan. Magaling. Ito ay kakalasan sapagkat dito na po unti-unti na nakikita na nahihinuha ang kumbaga dito na medyo naglalaylow o bumababa ang daloy ng ating kwento. Magaling mga bata. Ngayon, sa huli nating gawain, meron akong ipapasagot sa inyo. Isulat nyo lamang ito sa papel at pagkatapos na 10 minuto, maaari nyo na itong ipasa sa akin. Kumbaga, bibigyan ko na lang kayo ng 15 minuto sapagkat may babasahin pa pala kayong alamat sa ipapagawa ko. At ngayon, maaari na kayong magsulat o magsagot. Maraming salamat. At ngayon mga bata, tapos na kayo sa inyong pagsasagot. Maaari nyo bang ipasa ang inyong mga papel sa harap? Maraming salamat. At bago tayo magtapos sa ating talakayan, may ihahabilin ako sa inyong takdang aralin. Panuto. Isulat sa short bond paper o gumawa takdang aralin. Panuto. Isulat ito sa short bond paper. Gumawa o sumulat ng isang alamat na hango sa pasandilang kwento sa inyong komunidad. At ayun lang, maraming salamat mga bata, hanggang sa muli nating pagkikita.